Magandang hapon po sa ating lahat at welcome po sa panibagong episode ng Kalambag. Kasama po natin ngayon ang Team Pioneer at pinaka-excited ako sa episode na ito dahil tayo ay may kasamang isa pang napakagandang dilag na magpapakilala mamaya. Ayan, so kumusta po? Ito po ang unang episode ng Kalambag para sa taong 2024. Ayan. Kumustahin ko muna ang aking mga co-host at kasamahan sa Team Pioneer. Hello, Jomar, Riza at Akim. Hi. Hello. Ayun. Ayan, kumusta kayo? Ikaw, Day Akim. So far, katatapos ng exam ko kahapon, narinig ba ako? Ayan, ayan. Narinig ba? Ayan. So, isa mapagpalang araw sa ating lahat, no? So, kahapon, na-exam kami. So, despite of 2 days of suspension, since yung ulan hindi talaga tumitigil, but still we made it. And, of course, di pa tapos, no? Continuation pa rin sa Monday and Tuesday ata. Then after that, no, bago pa man yung exam, no, sunod-sunod na mga demonstrations, but still we made it. And laban pa rin, no, and now I am still, kumbaga, duty ko na naman sa Kalambag. Ayan, so tanongin natin si Jomar. Kamusta ka, Jomar? Since, kumbaga, parang magkapit-bahay lang kami ng school. Ayan. Jomar? Hello everyone. Magandang hapon sa lahat. Ay, Kuya Jomar, again, para hindi niyo makalimutan, no? Kuya Jomar, and oh my God, super kinakabahan kasi ako kasi releasing na ng grades. Kasi last week yung final examination na releasing na ng grades and like, oh my God, kumusta na kayong grades? Pero eto okay lang and I'm super excited kasi last December, November, December siguro hindi ako naka-join mga live stream. Is it because nasira yung phone ko tapos super busy pa sa schedule kasi madaming mga pa-event. Ayun, pero ngayon, naka-join ako and first ever episode pa ng Kalambag for the year 2024. Ayan. Hi, Riza. Hi, Riza. Ikaw, Riza, kumusta ka? Hi, Jomar. Hi, Kuya Akim and Ate Meryl. Welcome back sa atin, Jomar. Ayun. So, Yeah. hello sa mga nanonood sa atin dyan. And okay na naman po ako. And kagaya nung kay Kuya Akim, exam din po namin kahapon and ng Thursday and continuation din sa Monday and Tuesday. Medyo pagod sa exam pero so far okay lang naman and um, kailangan talaga natin pagdaanan yung exam kasi part siya ng pagiging estudyante natin. And ayun, happy ako at nakabalik na din ako, kami ni Jomar dito sa Kalambag kasi halos ilang episodes din na wala kami. And ngayon, para sa bagong episode sa 2024, masaya ako and nakasama ulit ako. Hi, Meryl. Ayun, very exciting naman no na muli na kasama namin kayo, Jomar at Riza. Syempre ako guilty din ako doon. May mga episodes rin last year na hindi ako nakakasama dahil tulad ninyo naging busy rin sa academics kasi nga mga college students na tayo at parami ng parami yung mga dapat natin gampanan na mga academic roles natin no bilang student and bilang leaders Mm-mm. rin ng ating kanya-kanyang paaralan. Hello po muli sa ating mga manonood. Ako naman po si Meryl Inchenzo at ayun, so far, so good naman yung grades. At yung exam namin natapos naman nung last December and siguro sa February pa yung next namin na schedule of exam and nakaka-relate ako sa stress ng mga students tulad nating lahat tungkol sa academics pero ayun lumalaban lang pa rin and syempre gaya ni Akim no nung sinabi niya na talagang maulan dito sa Kidapawan. Diyan ba sa Bacolod, Risa, maulan din ba? Medyo ano naman siya ka Ate Mel, di naman siya maulan, pero dumidilim-dilim siya and siguro mamaya-maya parang bumuhos na rin yung ulan. Kasi parang whole week ata na sobrang lamig din dito and pabalik-balik din yung konting ulan pero nagdudulot talaga siyang ng ano ng sobrang lamig dito sa amin at Meryl.
Yun. So, buti naman no sa inyo na hindi masyado maulan. Kasi sa amin ngayon na week, parang 2 araw na nasuspend yung classes in all levels kasi nga talagang hindi maganda yung panahon and may mga ibang lugar dito sa Kidapawan na binaha talaga. Kaya naman talagang mas nararamdaman natin no yung effects ng climate change, ng mga problema ng ating lipunan, no? So, ayun, talagang mga ilang weeks pa lang ng 2024, ang dami ng mga challenges na pumapasok sa ating buhay. Pero, ayun, Ayan. laban lang talaga. Akim, no? Oo, dahil syempre naman, no, 'di ba sabi niya nyo kanina na may mga sometimes may mga episode na minsan di tayo nakakasama, pero sa akin kasi parang ewan ko ba kung hindi pa ba nagsasawa yung mga viewers natin sa itsura ko. No, na talagang lagi ako sa episode. So, no, na talagang pwedeng sumalo sa ano sa even hindi lang ako dito sa Pioneer ano ha, tawag nito nagfi-feature, char. Nagfi-feature talaga. So, kumbaga hindi lang dito sa Pioneer, sometimes makikita niyo ako sa Kalambag Apot-Tapawan, minsan sa Kalambag Negros, and minsan sa Kalambag NCR, no? So, sana tuloy-tuloy yung mga success natin in Kalambag, not just for last year, but also this year, oo. Tapos, we're hoping na, ayun, magkakasama tayong lahat, no? Kumbaga, united as one in Kalambag. Ayun. Mukhang may sumilip sa camera ni Akim, no? Oo, dahil kagigising na lang. Ayan. Ayan, no? So, ganun talaga yung life. No, and by the way pala, Day, no, talagang alam kong excited ang lahat, no, sa ating guest. Tama ba, Day? May guest tayo makakasama, no? Isa siya sa mga magagandang dilag dito sa lupa. Wow! Oo, talagang, of course, tapagan Yes. natin yung, at isa pa napakagaling niya, Day, ha? Kasi kung makikita natin, no, representative siya ng PRRM, and malalaman natin din mamaya yung meaning ng PRRM and also kung ano ba yung purpose nito. And also, at currently, siya yung president, di ba, ngayon ng Inet Philippines. And Yes. na-elect siya Newly nung elected. newly elected and na-elect siya nung October 2023 during the 11th General Assembly po ng Inet Philippines, no? Kung matatandaan natin. So, let us all welcome. Wow. So, ayan. So, palakpakan po natin, no? Si Miss Kai o si Miss Carla Santos. Hi po sa'yo, Ma'am Miss Kai, oo. Magandang araw sa lahat, sa mga pioneers ng Kalambag, ano? Nakilala ko sila. Amazing youth ang mga ito. Nakaka-proud. Kahit first time ko silang makilala, pero nakaka-proud itong mga batang ito. At salamat Oo. sa Inet na nag-support, nagpo-provide ng support sa inyo. Siyempre, mas salamat sa inyo, no? Mas maraming salamat sa inyo for volunteering your time and talent sa hindi lang sa Kalambag bilang isang streamlined na show, kundi sa kausa o sa advocacy natin para sa karapatan ng mga kabataan. So ayan, no, maraming salamat din Miss Kay, no, sa pagtanggap ng challenge, no, na maging next tawag nito, maging president din ng Inet Philippines. And we're so kung binabati ka namin ng congratulations, no, mula sa Kalambag. And we're happy na na-meet ka namin ngayon, and sana, no, hindi lang sa ngayon, no, maybe in person makita ka namin, ma-meet ka namin, no, because syempre we are family here in Kalambag. So by the way, nabanggit ko nga po pala kanina, no, na tawag nito Miss Carla, na yung representative ka ng PRRM. Pwede ba namin malaman po mula sa iyo yung ibig sabihin ng PRRM at saka ano yung purpose nito? Yung PRRM ay Philippine Rural Reconstruction Movement. So ito ay isang NGO na medyo matagal ng NGO, magsa-72 na ang PRRM ngayong 2024. Sa July ang aming 72nd anniversary. So ibig sabihin, mag-addition kayo, mag-subtraction kayo, anong taon kami pinanganak. Anong taon na buo ang PRRM? 1952. So kahit ako, hindi pa rin ako pinanganak nung taong yun. So isa sa mga pinakamatatandang NGO sa ating bansa, sa Pilipinas. At
sa pangalan niya, Rural Reconstruction, ito ay isang NGO na ang tutok ng mga programa ay ang ganun din, parang sa kabataan, ang karapatan at kagalingan o rights and welfare ng mga rural sectors. So mga maliliit na magsasaka, maliliit na mangingisda. Sinasabi ko yung maliliit kasi may mga magsasakang sampu-sampu ang ektarya at daan-daan ng ektarya. So hindi 'yon ang aming ang aming mga kapartner. Maliliit na mangingisda, maliliit na magsasaka, particular din sa mga maliliit na magninyog, yung mga coconut farmers, mga kababaihan sa kanayunan at saka mga kabataan din. So yan yung mga sektor sa rural areas na aming mga kapartner sa iba't ibang programa. At ang aming, kumbaga, pangkalahatan at pangmatagalang layunin ay mapanumbalik at mapagsigla ang kanayunan sa usapin ng ekonomiya, kultura, kalikasan, at yung mga panglipunang usapin sa kanayunan. Na ang rural ay hindi lang pag nabanggit kasi natin ng rural, parang nandito ang poverty, nandito ang mga maraming problema, nag-aalisan ng mga bata at nagpupunta sa mga kalunsuran. Pero ang naisa na nating maging mindset at saka programa din ng gobyerno at kahit ng mga civil society organizations ay ang rural ay isang larangan din ng kaunlaran para sa buong bansa. So it's an arena for nation building, for national development. Hindi tatapat or pinagko-compete ang rural at urban, kundi ang layunin ay pag-integrate ng kaunlaran sa parehong areas, so sa urban and rural areas. At sa gitna nun, may mga rurban, peri-urban areas na nais din nating maging subject or maging kalahok, hindi pa na subject, maging kalahok sa kanilang sariling pag-unlad. Yan ang kasaysayan ng PRM at layunin ng PRM sa pangmatagalan. Of course, education comes as a core strategy doon sa rural development na yan. Yes, Akin. Ayan, no, thank you so much. Talagang, Day Meryl, no, talagang matagal na yung NGO nila and talagang napakaganda ng layunin ng NGO nila, no, and sana, no, mabigyan tayo ng opportunity, no, na to explore their organization o yung NGO nila. So, yung operation po ba ng NGO ninyo, Miss Carla, is saan po ba siya malolocate? Especially, no, ang napakalawak ng Pilipinas. So, saan po ba naabot yung nakakaabot o tawag nito, ano ba sa Tagalog? Yung kumbaga, Tama. hanggang saan nakakarating yung operasyon nyo sa PRRM po? Yeah. So, ang PRRM ay, paliwanag ko muna bago yung mga Okay. areas. Ang PRRM ay parang dalawa ang karakter niya. Yung isa siyang NGO. So, may mga staff, may mga programa, may mga proyekto. Yung isa pa niyang karakter ay isang movement nga eh. Yung M namin ay Opo. movement. Na? So, isang kilusan. So, Mm-mm. nandito sa karakter na yan, yung mga volunteer members. So, meron din kaming mga members ng movement na hindi staff, no? Na hindi paid staff or salaried staff, but they want to contribute, like you, their time and talent to the cause of rural development. So, ang babanggitin kong mga areas ay mga probinsya kung saan meron kaming mga proyekto na kasalukuyang isinasagawa. At yun ding mga probinsya na meron kaming tinatawag naming chapter, PRRM chapter. So, halimbawa, sa Cotabato, merong PRRM Cotabato chapter. So, mula sa Luzon, simulan natin sa Luzon, isa sa mga probinsya na nagkaroon kami ng malaking programa ay sa Ifugao. So, sa mga pamayanan ng mga katutubo, Ifugao communities. Sumunod, pababa tayo, Nueva Vizcaya. Dito naman sa Nueva Vizcaya ay organic agriculture and of course also indigenous communities ang aming mga kasama at advocacies. Sa Nueva Ecija ay ang sustainable agriculture naman ang aming advocacy and program doon. So mga magsasaka na
nag-engage sa organically grown rice production at may kababaihan din na sa kanilang mga maliliit na social enterprises or social businesses. So Nueva Ecija, Bataan, mga mangingisda, coastal communities, Cavite, Quezon. Tapos sa Bicol ay Camarines Norte, Camarines Sur at Albay. Sa Visayas ay Negros Occidental sa Bacolod. Yan, meron din kami dyan sa Bacolod. Mga mangingisda din, mga coastal communities sa Negros. Sa Eastern Samar pala, sa Eastern Samar, meron din, mangrove reforestation naman ang aming kasalukuyang programa. Pero kahit hindi direktang pagtatanim ng mangrove, kundi rin, yung pagpapalakas sa mga organisasyon ng maliliit na mangingisda para sila ay may boses sa mga municipal fisheries and aquatic reform management councils, mga MFARMCs. So, hindi lang basta direct project, kundi din, pagpapalakas, empowerment processes and organizing and mobilization ng mga komunidad. So Eastern Samar, tapos Cotabato. So we have a sustainable agriculture program in Cotabato and then in Camiguin. Sa mga probinsyang ito, syempre hindi lang naman kami PRRM mag-isa ang kumikilos, kundi marami kaming partners. Partner local organizations, local government units, and even partner funders na silang nagpopondo sa mga gawain sa mga projects. Yes, Aki. Sana wala akong nakalimutan. Yes po, ayan, no? So, talagang napakaganda ng mga advocacy nila Miss Sky, no? Na talagang mapapakinabangan ng ating mga mamamayang Pilipino. So, alam ko, no, na talagang 2023, no, na nagsimula si Miss Carla, no, na-elect as President ng Inat Philippines. So, sa ating lahat, no, so, ano sa tingin nyo yung tawag nito? Medyo na mental block ako ata. So, kumusta yung 2023 natin, no? Of course, naka-elect tayo ng bagong president ng Inat Philippines. And ang dami nangyari sa Kalambag, no? Mga partnership, tawag nito, mga episode na talagang kapupulutan ng aral. So, unahin natin si Jomar. Kamusta ka, Jomar, noong 2023? So far, so good lang siya, kuya, kasi I discovered a lot din kasi, no, ng mga organizations here in Kinatawan City, also in Tabacan, na nag-empower ng mga youth, also nagpo-focus din sa agriculture, sa course namin sa civil engineering, nagpo-focus din ganun. And I'm so happy na kasi sa kanina sinabi ni Miss Chat, no, sa orientation na art before ng live na may mga students sa Kidapawan City na journalism students na gustong sumali dito sa Kalambag, and super happy kasi nga doon din tayo nag-start from the SSG, then hanggang dito na ayun, nag-share tayo ng knowledge, ng opinions natin sa kanya. So, ayun, okay lang yung 2023, challenging, pero all good lang siya. So, ayan, no? So, all goods lang. So, tanungin naman natin si Raisa, no? Kamusta yung 2023 mo? So, hi ulit sa mga nanonood sa atin. Ako naman, Kuya Aki, masaya naman yung naging mga experiences ko noong 2023. Syempre, hindi din mawawala yung mga new learnings na nakuha natin sa 2023 and naging baon natin siya sa 2024. And so far, yung 2023, all in a nutshell, isa siyang parang roller coaster ride kasi hindi naman everyday maganda yung mga nakukuha nating mga like mga informations or mga balita or mga nangyayari sa atin, pero all in all masaya siya kasi yun nga, naging roller coaster ride siya, naging exciting siya, and
talagang maraming lessons na impart sa akin yung 2023. Ayan, no, talagang lesson, ang dami nating lesson, no, na tawag natin na nakuha nung 2023 at dadalhin natin yan, ng lesson na yan, hanggang 2024. So, ikaw naman, Day Meryl, kasi ikaw yung pangalawa sa nakikita ko, no, dito sa screen ko. So, kamusta ka ng 2023? Yes, gaya ng sinabi ni Riza, no, isa ring roller coaster ride yung aking 2023, hindi lamang sa, siguro mas naging busy kasi ayun nga, um, papalapit na tayo sa ating internship, Akim, kasi mag third year na tayo. Yes. So, ayun, pumapasok na yung mga research, yung mga ganyan na mga subjects. And kaya ayun, academically, mas nagiging challenging and also may mga personal challenges rin na pumapasok sa ating buhay na hindi rin naman natin maiiwasan. And the best thing about that is gaya ng sinabi nyo ay malagpasan natin yon. And ang natutunan ko talaga sa 2023, isa sa mga natutunan ko no is to be more resilient and ayun, harapin ang mga challenges and matuto mula dito. Kasi yun naman din siguro yung main purpose ng challenges, no, hindi para pahirapan tayo, kundi para magbigay ng lesson para sa susunod, alam na natin kung anong gagawin natin in case maharap tayo sa same circumstances. Yun para sa akin, Akim. Ayan, no, halos para magkakapareha tayong tatlo, no? Talaga to be more resilient and dagdag ko lang sa akin isa, no? To accept myself more na talagang kailangan na tawag na ito, marami talaga tayong dapat na i-improve pa sa ating sarili na talagang i-work out ko rin this 2024, no? Yun yung sa mga idadagdag ko. Then, of course, hindi natin palalagpasin yung kasama natin. Of course, si Miss Carla. Hi sa'yo, Miss Carla. Miss Kite, okay lang po ba yon? Yes, of course. Of course, no. Kamusta po yung 2023 nyo po? Since 2023 is na-elect kayo as president po ng Ninet Philippines. Oo, ang 2023 ay isang nakakabiglang taon. Although, magandang hamon, challenge para sa PRRM na maging pangulo ngayon sa INET. Sa mga nakaraang taon naman ng INET ay, kaya naman ganito ang narating ng INET ay dahil ang pamunuan, ang leadership ng INET ay naging epektibo, naging very participatory ang kanilang leadership. Kaya nagkaroon din ng ganitong status at kalagayan, kagalingan ang INET sa not only in the Philippines pero sa mata din ng ating mga partners in the region, in the Asia Pacific region and even internationally. Dahil sumasabak din ng INET, no, sa mga hindi lang sa mga pambansang usapin kundi sa mga regional din at pangdaigdigang mga usapin na connected sa education. Sa ngayon nga at siguro sa mga susunod na buwan ngayong 2024, maraming pag-uusapan ng INET, maraming mga lessons na dapat nating pag-aralan at i-share din sa ating mga kasama sa sarili nating organizations at maging sa ibang organizations na nakakahalubilo natin at sa mga komunidad natin. Ang isa, lalo na late last year, nagkaroon ng parang learning session ng INET tungkol sa taxation. Tax justice yan sa kanilang salita. So ang mga mayayamang bansa na umiiwas pero legal na nakakaiwas sa pagbabayad ng mga taxes within and among nations. So ito ay isa sa mga advocacies na tinatake on ng Global Campaign for Education at sa kanang mga iba nating partner networks sa region at sa iba't ibang bansa sa daigdig na kargahin natin itong kampanyang ito dahil ang mga iniiwas na tax payments ng mga mayayamang bansa at mga malalaking korporasyon ay kung kung maibayad nila ay pwedeng gamitin sa mga social services tulad ng edukasyon at tulad ng sa kalusugan. So yan yung kampanyang papasukin natin sa taong ito.
na 2024. At sana ay makasama din natin ang Kalambag at ang inyong mga peers, no? Young peers, peer youths na makasama sa kampanyang ito. Dahil para sa inyo to eh. This is for you, this is for your future, no? At sa inyong magiging next generation. Yan ang ating layunin. Wow, Napaka ayan. napaka-interesting ng Oo. topic na yun, no? Tax Oo. justice or taxation. So, Mm. ayun, parang magandang tanungin ko na lang din po sa inyo, Miss Kai, kasi ayun, first time ko ata narinig yung term na yun, no? So, baka pwede pa Taxation. explain po lalo, oo. Kayo din ba? First time yung narinig? Actually, ito kasi taxation is naging part to ng topic namin during micro or macroeconomics when I was in second year. Pero para na rin sa kalam ng lahat, sige, itanong natin kay Miss Kayan. Ay, ako rin. First time kong narinig yan. Taxation. At dahil yun nga ang magiging gawain ng inat ngayon, natatawa tuloy si Miss Chat, na pag-aralan nating mabuti itong tax justice, usapin ng tax justice. Pero in capsule, yun yung kanyang kumbaga kabuoang concept, yung gist. Justice katarungan at pagkakapantay-pantay sa benepisyong nakukuha ng lahat ng mamamayan, ng bawat mamamayan. So ililink din natin ito sa kampanya, global campaign for no one left behind. Yan. No one should be left behind. Lalo na ngayon sa mundong, alam nyo ba yung VUCA, VUCA, yung vulnerable, uncertain, complex, and ambiguous. Walang katiyakan ang mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. Unang-una na or nasa taas ng listahan yung binanggit kanina ni Akim na climate change. Ikaw ba yun, Akim, o si Jomar, ang nagbanggit ng climate change? Wala talagang tayong control dito, maliban sa bawasan sana natin ang ating carbon emissions. No? So yun ang nakokontrol natin. So doon dapat tayo kumilos. Again, yung malalaking bansa at yung mga malalaking korporasyon ang meron ding malaking responsibilidad para mangyari ito. So apart from tax justice, meron din tayong sinasabing climate justice. So again, katarungan sa pag-address ng mga climate change issues at hindi ipinapataw sa maliliit na bansa, sa mga underdeveloped and developing nations, ang malaking responsibilidad para i-address at maging handa sa marami at papaigting na climate events sa kinabukasan sa mga susunod na mga taon, na mga dekada. At ikarga na rin natin dito yung para sa taong ito, 2024, at sa mga susunod pang taon, yung ating SDGs na tinaningan ng 2030. That's 6 years from now. So, anong pwedeng mangyari sa 6 na taon para maganap ang mga sustainable development goals na sa assessment natin ngayon, kahit sa sarili nating bansa, ay may mga SDGs naman na may achievements tayo or nakakaabante tayo. Pero meron pa ring atrasado o walang gaanong achievements. So what do we do? How do we act? How do we put our actions together para kahit pa paano, hindi natin ma-achieve sa tingin ko 100% no SDGs by 2030. Pero ano yung mga malalaking milestones na pwede nating maiambag? Hindi sabi nga nung isang resource speaker sa amin ang pinag-usapan niya noon ay just energy transition. Again, the word just. So yung paglipat, ang specific focus nun ay ang paglipat from fossil fuels to renewable energy for our energy needs. Noon, 5 years ago, 10 years ago, ang sinasabi ay, ang epekto ng climate at ang epekto ng paggamit ng fossil fuels ay mararamdaman ng mga anak natin, ng mga apo natin, ng apo ng apo. Pero ngayong araw na ito, pati kami, pati ang henerasyon namin, ay maaari nang makaramdam. At maaaring nararamdaman na natin talaga ang mga epektong ito. So,
yung the need for action, not just today or tomorrow, pero yesterday dapat may ginawa na tayo at malaki sana yung nagawa natin. So parang this 2024, let's keep that in mind. Ano yung mga, so may tatlo na akong nabanggit, no? Yung tax justice, climate justice, at saka yung just energy transition, which for the youths may be distant concepts, pero nararamdaman nating lahat ang mga epekto at sa ating pang-araw-araw na buhay. But there are, I know, for the youths, more pressing issues like access to education, teacher excellence, then of course, dahil sila ang ating kasama sa araw-araw, at inclusive education, na marami naman na tayo mga patakaran para dyan. So baka ang responsibilidad natin ngayon na sama-sama ay mapagbantayan o masubaybayan natin ang pag-i-implement ng mga magagandang patakaran na ito. Yes, Aki. Yes. Tama kayo, Miss Sky, ano. And idagdag ko lang ano sa mga sinabi ni Miss Sky about dun sa climate change na naaapektuhan na talaga tayo ng ng climate change kasi nga 'di ba kagaya ni na Ate Meryl binaha sila na dahil sa sobrang ulan, and kami dito pabago-bago din yung panahon, minsan sobrang init, minsan sobrang binaw din. So siguro dahil yan sa mga natutunaw din na mga ice caps, 'di ba? So hindi na talaga natin maiiwasan yung mga epekto ng climate change. So ang magagawa lang na lang talaga natin ngayon is ang tawag dito slow down yung mga epekto niya, and hindi na siya hindi siya lumala para hindi rin tayo maapektuhan ng sobra, hindi rin tayo maging maging kawawa na palagi lang tayong binabagyo yung mga ganun. And maidagdag ko rin yung sa SDG, sabi ni Miss Sky, kasi lumabas siya sa exam namin sa isang subject namin kahapon. So agree ako sa iyo, Miss Sky, na ilang years na lang, 6 years, and 2030 na, which is yung year na inaano natin na ma-achieve natin yung mga SDGs. And agree ako sa sinabi mong, Miss Sky, na hindi pa natin gaano nararamdaman yung mga supposed to be na mga effects or like mga end ng SDG na gusto nating i-achieve, no? Meron namang mga masasabi natin may progress, pero yung iba talaga is hindi pa natin maramdaman, kagaya nung sa education. Dahil na dito sa Philippines, disclaimer lang, ito po ay opinion ko lamang at walang kinalaman dito ang Kalambag. When it comes sa SDG, sa education, sa quality education, dito sa Pilipinas, parang hindi pa natin masasabi na na-achieve talaga natin siya, kasi nga sa inilabas na PISA result ay parang hindi tayo makasabay sa mga ibang mga countries, and sa healthcare naman parang hindi din natin maramdaman masyado. So yun yung isa sa mga wish natin ngayon dito sa Kalambag ngayong 2024, na magkaroon ng paunti-unting mga steps para ma-feel natin yung mga changes and ma-feel natin yung mga steps na ginagawa natin para ma-achieve ang mga SDG na ito na tinakda ng UN. Yun lang akin. Yun lang kay Akim. So, ayan, no? So, talagang naibahagi din ni Raisa tungkol sa SGD. Talagang dami na, no? Tama si Miss, na tawag nito, si Miss Kaya na. Hindi natin talaga in-expect yung mga nangyayari, ganun. So, dahil sana, ang dami mong, Miss, Miss Sky, ang dami mga karanasan, ang dami mong mga na-attend na mga seminars, na mga discussion about this. So, matanong namin, no, sa iyo, Miss Sky, ano ba yung magiging plano mo for Inet Philippines? O sa pati na rin sa mga kabataan na sabi natin, ng bahagi ng Inet Philippines o bahagi ng Kalambag, especially sa amin. Thank you, Akim, sa iyong pang Mm-mm. Miss Universe na question. Uh,
So, Masyadong seryoso ata. siguro sa ilat, sabi ko nga, sinasabi ko rin sa kina Chat, kina Alve, sa kina Daryl, yan, kina Moja, kina Dessa, ng Secretariat ng INET, na maganda na yung narrative ng INET sa usapin ng, o sa larangan ng basic education or formal education, even engaging teachers Mm-mm. For their own rights and welfare, for the protection of their rights and welfare, and for their advancement. In fact, kahapon ba yung Chat or the other day, nagkaroon ng learning session ulit sa INET, hybrid, tungkol sa teacher excellence. Mm. Teacher Excellence Act. So nagkaroon ng resource speaker si Mr. Jonas George Soriano. So marami ng mga achievements, no, sa larangang yan. At pagpapatuloy natin yan, lalo na kung may mga issues na kailangang harapin immediately or kahit in the medium term, long term. Nakabaligtad ka, Mr. Akin. Yan. Tapos, ngayon, para sa akin at para sa iba ding, marami pang ibang member organizations ng INET na nasa larangan naman ng ALE o Adult Learning and Education. Ito din ay isa sa mga nais nating magkaroon ng parang i-drum up yung kanilang organizational objectives at saka yung mga programa nila, ano yung best practices or good practices in adult learning and education. At para sa akin, ang aking personal advocacy, pero syempre, in coordination with or in partnership with all the other members of INET, ay yung nabanggit ko kanina sa simula ng ating programa, yung rural development or sa aming pananalita ay rural revitalization. So pag papasiglang muli sa kanayunan at pag papalakas sa paglahok ng mga rural sectors like magsasaka, mangingisda, magninyog, kababaihan sa kanayunan at mga kabataan na nasa sektor ng rural. Yan. Mm-mm. So, yan yung isang nais natin ipalakasin din ngayong taon na to. At yung para din sa inyong kaalaman, kung hindi nyo pa alam sa Kalambag, yung INET ay binubuo ng 8 clusters. Sana ma-memorize ko, Chat. Yung very young children, older children, Mm-mm. youth, teachers, 4 na, persons with PWD, persons with disability, Bangsamoro, para sa ating mga kapatid sa Muslim Mindanao, yung ALE, Adult Learning and Education, at pang-8, teachers. Yan, tama, nakumpleto ko siya. So lahat ng mga ito ay may sari-sariling advocacy agenda. At itong Pebrero ay susubukan naming buuin siya bilang isang national advocacy agenda ng INET na nanggaling doon sa October General Assembly. Nagkaroon ng cluster advocacy workshops at mula doon sa workshops na yon ay bumuo ang bawat cluster ng 3 to 5 advocacy agenda, yung iba 10. Yan. So subukan namin sa February 2 na mabuo ito sa isang national advocacy agenda. Tapos iko-konsulta muli sa kanila, sa mga clusters, para sa taong ito ay yan ang tututukan ng INET at matulungan na kahit papaano sa taong ito, bawat cluster ay magkaroon ng mga kampanya, magkaroon ng mga proyekto, magkaroon ng mga gawain na magpapatingkad ng advocacy at maipaparating sa mga authorities, sa ating mga government agencies na relevant to their cause. So yun ang ating 2024 at sana ay kasama kayo palagi mga kalambag guys. Wow, thank you so much, no, Miss Kai. So, nandito pa ba si Jomar, no? Si Jomar? Ay, parang nawala silang dalawa. Talagang mahina talaga yung signal nila, no? So, lalaban pa rin tayo, ano. So, Raisa, ano yung naano mo kanina? Ano yung naging reaction mo regarding dun sa pinasent ni Miss Kai kanina na mga plans or other activities na possible na i-implement nila this 2024? Ano yung mga thoughts mo doon?
Um, Syempre Kuya Aki masaya ako na masaya ako na narinig ko yung mga 8 ano tawag dun, ang tawag ulit doon Miss Sky, 8 ano ulit yun? 8 Seven priorities, something. Yung seven ano priorities, yung mga yung ano doon Kuya Aki. Eight And clusters. 8 clusters. clusters yun, clusters. Ngayon ko lang nalaman yun, no, na meron palang mga ganon. Meron palang mga clusters yung inet. And happy ako na nalaman ko na meron ganon. And bilang future educator, masaya ako na hindi lang sila nakatutok sa mga like sa mga bata, sa mga PWD, sa mga um, adult people, and meron din silang mga programa sa mga teachers. And masaya ako kasi naniniwala talaga ako na ang teacher ang isa sa may pinaka-noble na profession sa buong mundo. And masaya ako na meron silang mga programa para doon, para mapangalagaan yung mga karapatan and ma-educate din yung mga teachers natin sa mga rights na meron sila. Kasi hindi natin maiiwasan na meron talagang mga nangyayari ng mga hindi pagkakaintindihan pagdating sa field. Kapag isa kang teacher, pagdating na sa field, meron talang mga hindi maiwasan ng mga pangyayaring ganun. And masaya ako na merong mga initiative init para sa mga teachers natin and para din sa mga PWDs, sa Mm-mm. mga bata, sa mga and sa mga matatanda na. So happy ako no na sa ilang years ko na dito sa Kalambag, 1, 2, 3, 4. 4 years ko na dito sa Kalambag, nalaman ko yon. And happy ako kasi hindi lang pala itong Kalambag, hindi lang siya basta NGO lang, ay Kalambag, yung Inet mismo, hindi lang siya NGO lang, NGO siya na meron talagang um, mga nakalatag na mga plano para sa mga target na mga institutions or like mga target groups na gusto nilang matulungan, ma-educate, ma-empower, yung ganun, na mga plans ng INET. And nakaka-happy siya bilang isang part ng Kalambag. Ayan, so Daimeril, no? How about you, Daimeril? Ayan, nandiyan si Daimeril sa si Jomar, no? Talagang pahinaan talaga to ng signal, pero lalaban pa rin tayo. So Daimeril, no? Talagang, talagang yung ano natin sa Philippines is very strong talaga, no? And nakain na si Miss tawag nito, si Miss Kai ng mga plans daw nila umano sa Inat Philippines na talagang aasahan natin sa kanila to. So, Dai, how about your thoughts, Dai? Yes, Dai syempre Meryl? no. Thank you, Day Akim, for... Oo. Ayun, naririnig ba ako? Opo, exactly. Ayun, okay. So, ayun, very challenging ang ating internet connection. Pero, ayun, may mga narinig naman ako sa mga unang binahagi ni Miss Kai, no? And very exciting para ngayong 2024 ang mga patuloy na programa at advokasya ng Init Philippines. And syempre, ngayong taon, kasama pa rin tayo doon, di ba? Akim, Riza at Jomar at ang buong Kalambag. And ayun, very exciting na patuloy na suportahan rin natin ang mga plano at direksyon ng Inet Philippines mula sa ating bagong presidente, si Vizcay. Ayan, and ayun, hoping talaga na yung mga hindi natin na-achieve last year ay ma-achieve natin ngayon na year. At ang daming kailangan i-look forward, gaya nga ng mga nabanggit natin, no? Palagi nating binabalik-balik na sana magkita na lahat ng members ng Kalambag. Yes, ayan, Oo, manifesting, no? sabi ni Riza. Oo. So, yun lang naman Oo. para sa akin. Very exciting ang taon na ito at nilook forward ko ang mga changes pa or mga progress na tatahakin ng Init Philippines at syempre ng Kalambag. Ikaw naman, Jomar? Oo. Super excited kasi di ba nawala yung internet so kayo na pero narinig ko rin naman yung mga sinabi ni Miss Kai, the advocacy for the INET for the next years and this year then and super excited kasi nga lumalago ng lumalago yung INET and also yung Kalambag.
Kasi it's our ano talaga no, it's our passion na mag-serve sa mga youth para i-share yung opinion. And I'm super happy na sinusuportahan pa rin ng INET, and may mga advocacy din ng INET na para i-support yung Kalambag. And I'm super excited na kung ano pa ang mga mangyayari this year and for the upcoming years. And yes, super exciting. Exciting na talaga yung year na ito kasi nga may new president and baka maraming changes na din. Like, magkita ang lahat. Like, char! Pero manifesting. Yun lang, Ate Meryl. Ayun, so very exciting nga, no? At ang dami nating aabangan para sa taong 2024. Pero isa sa mga usapin na napaka controversial, o sabihin ba natin controversial siya, or talagang lagi nating naririnig sa news or sa social media, kahit sa social media, do lumalabas-labas siya, mga news articles, ganun, ay ang usaping charter change. Ayun. Ayan, nakabalik na si Day Akim. Ikaw, Day Akim, kasi alam ko siguro marami kang alam tungkol sa charter change kasi dahil sa course mo, Day, syempre, no, mas aligned siya na pinag-uusapan yung charter change. So, ikaw, Day, ano bang alam mo tungkol dito? Siguro charter change in a simple word na, sorry ha, by the way, before that, let me tell you this, no. So, lahat po ng mababanggit po namin dito sa Inat Philippines, no, dito sa Kalambag na to ay opinion lamang po at saloobin ng mga kabataan sa Kalambag, at kung ano man yung masabi namin ay wala akong kinalaman, no, si Inat Philippines, si Kalambag na. Kasi nga po, parang ano lang po ito, tawag nito, opinion lang po ito ng ating mga kabataan dito sa Kalambag. Kumbaga mga sariling pananaw tungkol sa charter change. Kasi nga charter change is nangyayari na sa kasalukuyan. So, ayun, maraming nilalabasan ng mga terms, simple initiative. So, sa akin is, when we say charter change kasi sa akin is, parang naisip ko is amendment of 1987 Constitution. So, but before that, let me share my experience. So, last day yun, is pumunta sa tita ko and give me a letter or parang a piece of paper. Then my auntie go here, no, pumunta dito sa bahay namin na may pa-fill upan daw. Tapos kapag fill in daw, parang may daw tawag nito, yung ayuda na bigas ay bibigay. So, syempre, yung mga tao is, especially sa mga hindi aware, they expect na, ay, bigas to, okay to. Tapos, syempre, medyo sigurista rin ako, no? So, I read the paper. Tapos pagbasa ko, wala, ano to? So, siyempre, kung paperma ka doon, nakalagay doon, to be aware that, the Commission on Election, the COMELEC, no, will do yung charter change, yung amendment of 1987 Constitution through People's Initiative. Siyempre, doon sa baba is may papermahan, no? Yung hihingin pa yung precinct number mo with your signature. So, yung parang gano'n na kumakalat, no, na nakikita natin sa news, which is, sana maging aware tayo tungkol dyan, no, na hindi ho basta-basta na isinasagawa itong charter change o yung amendment ng Constitution, no, at saka napakataas na po ng proseso ang dapat gawin, no. So, ikaw ba, Miss Kai, no? Kasi si Miss Kai is mas older sa akin, and hindi naman sa mas older, kumbaga, when we come sa experience, mas siya tawag nito, mas marami siyang alam, kumbaga full of wisdom itong si Miss Kai. So, ikaw ba, Miss Kai, no? So, can you give us more information po na yung nalalaman mo tungkol sa charter change po? Akala mo lang yun, may wisdom. Project lang yan, project. Project. Wow. Yung charter change, siguro, di pa kayo napapanganak, usapin na palagi yan, ano? So, palaging may mga nangangampanya for charter change, for constitutional change, ganyan. Pero isipin natin kasi yung charter, yung constitution, it's the basic law of the land. Pinag-aralan nyo yan, Akim, no? Exactly po. Yes, saligang batas. Saligang batas. Saligan, meaning lahat ng iba pang magiging batas at kung paano ini-interpret ang batas ay nakabatay sa saligang batas. Exactly po. So, hindi biro-biro yan. Finrame yung ating konstitusyon ng ilang beses sa ating kasaysayan. Opo. At mga constitutionalists ang nagsipag-aral
at Yes. nagtulungan para mabuo itong constitution na ito. At yun ang mga may wisdom, yung ating mga constitutionalists, na dahil Opo. sila yung may pangmatagalang a Kaalaman. long-term vision for how the Opo. Philippines should be, could be, Mm-mm. and what opportunities should be in place for all citizens, bar none. So hindi biro-biro the point I'm trying to make is parang hindi biro-biro ang sabihin mo ang chacha, ang sabihan ang i-bring up ang charter change because Opo. it is a very serious, parang sinabing baguhin ng Biblia, di ba? So it Opo. is a very serious endeavor to undertake. Opo. So kailangan talagang pag-aralan at yung Yes po. kampanya ngayon for a People's People's Initiative, Initiative. Yes po. magpirmahan for Opo. charter change ay hindi basta-basta sanang gagawin. Yes po. And Exactly. true to our name as a education network, Mm-mm. nag-e-entail ito ng isang education process, ng isang Yes po. pag-aaral na malalim, hindi lang ng mga directly may involved sa pag-aaral ng Constitution, kundi bawat mamamayan, bawat responsableng mamamayan ay dapat pag-aralan ng ating Constitution at yung mga nagpro-propose ng pagbabago sa Constitution. Yes po. At dahil yung tayo din naman, our Constitution is not perfect. So baka Mm-mm. may mga ibang provisions sa Constitution, ibang sections in the Constitution na pwede pang pagbutihin sa ating perspektiba. Sa perspektiba ng iba, may iba din silang motibasyon para Opo. baguhin ang Constitution. So yun ang kailangan din nating tignan saan nanggagaling ang mga saan nanggagaling yung proponents to amend the Constitution. Ang mahalaga lang, we always protect the rights of our citizens, the rights and welfare of our citizens. Nandun din ang salitang soberanya, yung sovereignty ng ating bansa, ng bawat mamamayan bilang mapagpasya sa ating future, sa ating kinabukasan, yung sovereignty ng gobyerno ng Pilipinas na pagpasyahan at maging at pamunuan ang bansa. So yung may mga ilang specific sa constitutional change tulad nung nabanggit nga kanina ni Chat, yung dati pa rin ito, maraming taon na kinakampanya nila, nabuksan ang pag-aari ng natural resources and properties dito sa Pilipinas, buksan to foreign ownership. Opo. At kaya nalulusutan nila ang batas eh. Yes. So, exactly. buksan mo pang lalo, no? So, parang ano yan parang masyado mo nang binibigay ang sovereignty at ang karapatan ng mga mamamayang Pilipino over Hindi our po own ba parang legal pananakop na yun? Parang legal pananakop. Parang is there a pananakop that is legal? Legal. Kasi nga po, di ba, Miss Kai, no, when in our constitution kasi, although may pwedeng mag-own, pero may pwedeng mag-own yung foreign investors ng isang business or negosyo sa ating bansa, pero some point na may porsyento lang na ganito kalaki yung porsyento na para sa mga foreign investors, then mas malaki yung porsyento ng Filipino-owned na mga Hindi ko sure kung 70-30 o 60-40 ba, basta mas malaki po yung sa Filipino. No, so sa nakakaalam po, comment it down below po. Ang sasabihin ko, Akim, sa next Kalambag session, assignment mo yan, alamin mo kung ano yung porsyento sa kasalukuyang constitution. Alamin. Yan ang assignment natin. So tama ka, yun. So parang i-open na yan, wala nang limits, at pwedeng full ownership by foreign companies or foreign entities. So yun yung huwag nating ibenta ang ating sarili. Exactly. Kaya nga po sa Davao ata meron na silang movements na ginagawa po ngayon. Yung parang yung parang nagrarally na sila na Davaoenos are not for sale. Actually, parang kagabi ko yung nakita na meron na silang dahil nga doon sa yung perma na yung papel, tapos magbibigay ng bigas, ayuda o whatsoever pa. So, no, tama talaga sila na
tayong mga Pilipino are not for sale po. So, lagi Yeah. po ni Miss ano po kanina na pag-aralan natin mabuti, no? Bago, kumbaga, mataas pa po kasi na proseso, tama po si Miss Kai. So, sana pag-aralan natin mabuti, no? I encourage all of you, no, na pag-aralan itong ating charter change. Ano ba yung magiging epekto nito? Ano ba yung beneficial ba to sa ating mga Pilipino? Pilipino kasi naman, di ba, we're always thinking the interest of ano, hindi siya parang personal interest, kundi interest ho ng buong Pilipinas. So, nakasalalay po sa ating mga Pilipino ang magiging kinabukasan ng ating bansa, no? So, yes po, Miss Kai, ayan, gabi Dagdagan ko nag-raise. na rin yung Yes po. kaya tayo din may responsibilidad din. Halimbawa sa mga nanay nyo, kayo mismo, mga botante na rin kayo. Opo. Dahil mukhang minamadali ng powers that be ang proseso Oo. ng charter change, yung plebiscite. So, pagbantayan din natin yun at sabihan o bilinan at payuhan ang mga kasama natin sa bahay, sa pamilya, sa komunidad na ito ay isang kampanyang nire-railroad, parang minamadali nga dahil may mga interes na nagsasalimbayan. At mahalaga muna na pag-aralan natin ang magiging epekto at magiging implication ng charter change. So tayo din, sarili natin ay may responsibilidad sa aksyong ito. At pangalawa, ang init din ay magsa-schedule, no? Pag-uusapan din namin ang isang hybrid, baka gawin nating hybrid para lahat tayo ay makalahok na hybrid learning session on charter change. So, mag-iimbita tayo ng magsasalita para mabukas pa lalo ang ating mga kaisipan at mapag-aralan nating mas malalim itong pinapanukalang charter change. Sana makalahok ang kalambag at ang inyong mga kasama. Of course. Ngayon pa lang po sinasabi ko magpa-participate pa ako dyan. Okay, nakalista ka na sa attendance sheet. Me too. Yes po. Yes, kasi gaya po ng maraming mga kabataan at hindi lang naman mga kabataan, even adults ay hindi masyado informed tungkol dito. And ayun nga, sana kung malinis yung intention, bakit may mga lumalabas na experiences gaya nung kay Akim, 'di ba? So, kung malinis yung intention, well-informed sila and inclusive yung education tungkol dito, no? Hindi lamang parang tina-target kasi yung mga nasa low income na mga society, ganon. At ayun, parang sila talaga yung tina-target na nakikita ko sa mga social media post na nakakaranas ng experiences na ganon. So, sana maging aware, bantayan, maging mapagmatsyag sa mga nangyayari sa ating komunidad. Day Akim, no? Oo nga, sabi nga nila, ligtas ang may alam. Kasi kung hindi ko talaga binasa yung papel na yun, ewan ko lang, baka nakapirma na rin ako doon, no? So, talagang binasa ko. Tapos saka specific pa doon, no, ang Article 17, Section 1, ang magkakaroon ng amendment. So, parang, I think, correct me if I'm wrong po, parang, yung parang nakalagay doon sa Article 17, Section 1 is yung parang how to amend ata the Constitution, yung parang doon na part. So, yun yung nabasa ko. Tapos mayroong attorney na binanggit ko na mag-asikaso umano, gano'n. So, gano'n, in-explain ko rin sa kanila, no? Especially sa mga friends ko, sa family ko, na may ganito nangyayaring issue. So, di tayo basta-basta pipirma, no? Talagang kailangan natin maging talaga to, makialam, kumbaga, alamin, kasi nga, diba, no? Ligtas ang may alam. Tama ba, Day Meryl? Yes, syempre sa ating mga kasamahang kabataan ni Riza at Jomar, baka may dagdag kayo na insights tungkol sa usapin na ito. Mauna ka, Risa. Yan. Oo, Risa. Sige, go. Nakaano ka, Risa? Naka-mute. Ayun. Okay. Ayun. Ako naman Kuya Akim and Ate Meryl, so far, wala pa naman nakakarating dito na yung papel, yung parang form na yun na pinapapirmahan. And sana hindi siya makaabot dito. Or siguro hindi ko pa nababalitaan. Pero kaya hindi ko pa masasabi kung ano talaga yung mga totoong nangyayari. Pero aware din ako na meron ding mga sa
sa mga karatig na mga mga parang mga isla, parang mga probinsya meron talagang ganun, and sinabi na nga ni Kuya Akin na meron siyang first hand experience sa ganun. And ako naman yung sinabi nga ni Miss Kai na isa talagang itong mahabang usapin, and hindi talaga dapat natin nirarush yung mga bagay na ganito, and most especially at stake dito tawag dito, yung kinabukasan ng nation natin, yung kinabukasan ng mga ng pamilya natin, ng bawat isa sa atin. And yung mga bagay na ito ay hindi dapat natin minamadali, lalo pat kapag minamadali ito, iilan lang naman yung makaka-benefit ito, dahil yung iba Mm-mm. is parang napipilitan lang, yun, ini-exchange nga, sabi ni Kuya Akim na parang isang kilo ng bigas. So, siguro yung sentiment ko sa charter change is parang hindi ko pa masasabi, hindi pa ako confident na ganun i-share openly, kasi hindi pa ako masyadong hindi pa ang tawag dito, hindi ko pa siya masyadong napag-aralan. So yun lang yung sa akin lang, hindi natin ito madaliin para lang sa interest ng iilan. Dapat isaalang-alang natin yung interest ng nakararami. Kumbaga, napag-aralan ko sa ethics namin na sa paggawa ng desisyon na makaka-affect sa nakararami, dapat pairalin natin yung kaisipang utilitarianismo, na hindi dapat natin i-feed lang yung para kung ano yung makakabuti sa atin, but also kung ano din yung makakabuti sa ibang tao. Ayan. Ikaw naman, Jomar, baka may gusto kang idagdag. Hi, Jomar. Okay ka lang? Laban tayo dyan. Ayan, okay na, naririnig ako, Okay. Kuya Kim. Okay na, okay na. For me, charter change is a pressing issue talaga, no? Kasi maraming mga unaware na mga Pilipino na pumipirma lang, tapos hindi nila alam yung content ng pinirmahan nila, kasi may mga bribery na nagaganap, yung sinabi niyo kanina, may pabigay na bigas or cash incentives. Pero for me naman is ang masasabi ko lang is kailangan talaga nating maging aware as a youth Mm-mm. din, kasi maraming mga youth din kasi na hindi alam kung ano talaga yung charter change, kasi unaware sila sa mga nangyayari, kasi hindi nila alam na may ganun pala. And for example, may mga family na lang sila na meron kang pirmahan, pirma na. And Mm-mm. siguro kailangan talaga as a youth, kailangan nating maging aware and alam natin yung mga resources, yung mga references ng mga ng ganon, kasi nga kailangan natin na alam kung ano yung mga ginagawa natin, kasi ano naman if ever na mapasa yun tapos merong negative impact sa atin, and ang masasabi natin, ay hala, hindi ko alam, hala, ganun. Kaya madi-disappoint ka na lang sa mga ganun na mga nangyayari, kasi nga hindi nila alam. So merong mga sites or mga online libraries na ibinibigay yung mga universities, yung city, na pwede nating punan as reference ng mga ganon, para maging aware din tayo. And ma-share ko lang, kasi I saw the post of our mayor na about sa charter change. And marami kasing mga hindi aware na mga taga dito sa amin na nagpipirma lang kaagad, and naaabot na talaga sa mga radio station, also sa TV, na usapin yung charter change. Is it because maraming naienggan sa mga pabigas or something. So kailangan na lang talaga na maging aware tayo. Then as a youth, it is our responsibility talaga na to check
na kung legit ba or mayroon bang mga proof yung mga ganon. So, yun lang siya for me. Kuya. So, ayan no, maraming salamat, Jomar. Baka ikaw, Meryl, meron ka pang may dagdag na mga resources na pwede natin pagkunan, no, na ang information regarding sa charter change. Yeah, speaking of resources, no, dahil nabanggit ni Jomar, andyan po ang IBON, UPPUP, ADB libraries, mga university libraries na available naman online. I-search lang po natin sa Google. Siguro sa Facebook, madami rin naman. Talagang i-check lang natin if legit ba yung mga resources na yun, no, Mm-mm. para tama yung masagap natin na information. And syempre, may mga invitation gaya nga ng sinabi ni Miss Kai kanina no na pinaplano ng Inet Philippines na magkaroon ng isang forum discussion tungkol sa charter change nang sa gayon ay mas maging informed tayong lahat, maging educated kung para saan to, anong mga layunin nito, at kung ano-ano pa, pag-aralan talaga ang tungkol sa topic na ito. Kaya naman, nilook forward rin natin nun na sa susunod pa na episodes ng Kalambag, magkaroon tayo ng isang dedicated episode tungkol sa charter change dahil isa Oo. itong malawak na diskusyon at hindi natin Yeah. kaya pag-usapan no na ngayon lang. So, part 2, tama, ayan. Nilook Part forward 2, natin yung part 2 discussion on charter change. At ayan, ini-invite natin ang mga kapwa natin kabataan na talagang makilahok sa usapin na yon. Ayan. Mm. So, ayan no, hindi lamang part 2, kundi part 3, part 4 because as we all know, hindi lang isang meron tayong mga local kalambag, mga live streamers at Yes. meron tayong 4. So, sa 4 na mga areas na yon, no, may kanya-kanya silang segment na sana'y abangan natin and nilook forward natin na sa 4 na yon is may mga kanya-kanyang local local perspectives. Wow. Local perspectives Yes. when it comes to charter change. No? So, ayan, isang araw na naman yung ating nabuoday, Meryl, no, na talagang puno ng kaalaman, no, isang masayang kaalaman na maaaring kung tutulong sa atin, no, na maging aware kasi yun naman yung advocacy ni Inet Philippines as well as si Kalambag, no, na to participate and to be aware of what is happening right now, no, para sa ganun is kumbaga sabi ko kanina, ligtas ang laging may alam. So, para isa lahat po yung ating pag-usapan, no? So, Jomar, maaari mo bang i-summarize lahat yung mga napag-usapan natin today? Jomar? Ayan, Jomar, narinig ka na namin. Ayan, so, ikaw ba, Meryl, no? Handa ka bang i-summary lahat? Yes, sige. Parang medyo challenge talaga si Jomar ng internet connection. Ayun, isang napakagandang hapon ang ating natapos, puno ng diskusyon, ng kaalaman, ng aral, at syempre kumustahan para sa bagong taon 2024. Ayun, nag-umpisa tayo sa kumustahan at Mm-mm. syempre, winelcome natin ang bagong presidente ng Inet Philippines dito sa Kalambag. Ayan, si Miss Kai or Miss Carla Santos. Ayan, Oh. and we're very happy na nakasama natin siya ngayong hapon at ang dami nating natutunan tungkol sa kanya, tungkol sa plano, direksyon ng Inet Philippines. Ang dami niyang nabanggit kanina, no? Tax justice, climate Oo. justice, at kung ano-ano pa na ilulook forward natin ngayong 2024. And syempre, isa sa mga napag-usapan rin natin, no, ang tungkol sa charter change na talaga namang very pressing na issue dito sa ating communities. Iba't iba tayo ng experiences, no? May first-hand information tayo mula kay Akim na talagang nakarating na dito sa Mindanao, sa Kidapawan City, ang mga sinasabing bribery schemes, no, na nagbibigay ng bigas sa kapalit ng pagpirma sa mga documents na yon. And ang problema lang naman doon ay hindi ganun ka-informed yung mga taong inaalokan nun, no? So,
ayun nga, nagiging problema siya kasi hindi well-informed ang mga tao and ayun nga, minamadali yung pagbabago na hindi naman ganun ka-informed or siguro hindi ganun kahanda no yung mga tao tungkol dito. And ayun, panawagan natin no sa ating mga kabataan, hindi lamang sa mga kabataan kundi sa mga adults, sa lahat ng mga tao sa ating komunidad na magsaliksik tungkol sa charter change, makialam sa mga nangyayari sa ating paligid at maging mas aware sa ating mga desisyon, no? Gaya ng pagpirma. Kasi simple lang yung pagpirma, pero malaki itong hakbang sa plano or sa direksyon rin ng ating komunidad, ng ating bansa at ng ating konstitusyon sa ligang batas or yung tinatawag natin na law of the, ano nga yun, Day Akim? Sa ligang batas, law of the land. Law of the land, ayun. Yes, so yun lamang ang ating mga napag-usapan and we're looking forward to more episodes of Kalambag na next week, Kalambag Kidapawan ang makakasama. Ayan, for announcements, Day Akim. Ayan, no? So, maraming salamat, Day Meryl. So, ayun na, no? Ang Kalambag po ay laging mapapanood. Every Saturday po yan, 1 to 2 p.m. po. And, of course, next week, abangan po natin yung live stream ng Kalambag Kidapawan. And we will hope, no? At minanifesto natin na magiging topic, no? Or possible na mapapag-usapan is tungkol pa rin sa charter change. Ayan. Tapos naman, aside po sa Kalambag, meron din po tayong Senior City po na naway lagi niyo pong abangan, no? Sa dating oras po nila na 3 to 4:30 p.m. po, ngayon po ay magla-live stream po sila every every Saturday pa rin po, pero nagbago po sila ng oras, 7 a.m. po, 10 a.m. Correct me if I'm wrong. 7 a.m. po ba? 7 p.m.? Ayan, 7 p.m. Nag-work ako sa 7 a.m. Ano ba to? Ayan. So, 7 p.m. po to 8 p.m. po. Abangan niyo po yan mamaya po. No? Alas 7 hanggang alas 8 ng hapon. Ay, gabi rather. And of course, meron na at mapag-uusapan din dito ang walang katapusang lifelong kumbaga panghabang buhay. No? Paano pahabain yung buhay ng tao. So, magandang pakinggan yon. At isa pa, no, tungkol sa ating mga kabataan o mga kababayan nating persons with disability, meron din po silang intonasyon. Every Wednesday po yan, 3:30 to 4 p.m. 3:30 to 4 p.m. 3:30 to 4:30 p.m. Ayun. So, naway abangan nyo po rin po, no, ang Kalambag live stream din po sa ating YouTube channel. No, paki-follow din po ang ating Kalambag official Facebook page, maging ng ating Instagram, no? Kalambag 2021, no? So, i-edit pa namin mamaya ata yung pangalan kasi 2024 na tayo. So, yun lamang po yung mga announcement namin. Sana abangan nyo po ang mga activities, no, na mga programa ng INET Philippines. So, para sa ating panghuling pananalita, ang lalim nun. Ang lalim. So, baka may gusto kayong sabihin o gusto nyo i-share yung mga New Year's resolution nyo, no? So, unahin natin si Miss Kai. Baka may gusto ka pa pong sabihin sa ating mga manonood. Miss Kai? Baka may gusto ka pa pong tawag nito, sabihin o ibahagi sa ating mga manonood. Una sa lahat, nakaka-proud talaga kayong lahat dito sa Kalambag. At sana ay sa lahat ng dako ng Pilipinas magkaroon ng kalambag, ng local kalambag. Dahil napaka-fruitful at meaningful ng ganitong pag-uusap at interaction sa pagitan ng mga kabataan. At nag-iimbita ng ilang mga may edad na para sa konting wisdom. More power to Kalambag, no? Dahil ito nga ang maiden episode ninyo ngayong taon na to. At ilan pang there are 51 or 52 more weeks in the year na magkakaroon tayo ng Kalambag episode. So ating paghandaan yan. At sana lumaki pa yung ating viewership at following para mas marami tayong maabot na kabataan. Ikakampanya din namin ito ng mas maigi pa sa INET at sa mga members ng INET para sa kanila, sila rin mismo ay mag-follow ng Kalambag at mag-engganyo din sila ng kanilang
partner youths to join or at least to watch and to follow Kalambag. Dahil for itong episode pa lang na ito, ang dami na ninyong napag-usapan. At ang mahalaga from the perspective of you, the youth of today. Thank you po. Ayan, thank you so much po, Miss Guys. So, okay, ikaw naman, Meryl. Baka may gusto ka pag idagdag? Yes, ayun. So, sinabi mo din kanina, Dino, na 2024 New Year's resolution. So, Oo. ayun, isang New Year's resolution ko. Isa-isa tayo kasi alam kong may mga New Year's resolution din kayo. Sa akin naman ay siguro time management. Ayun. So, mas nagiging demanding yung ating mga roles and responsibilities, kaya naman sana mas ma-handle natin, no, yung ating time effectively, hindi lamang na magawa natin lahat na kailangan natin gawin, kundi bigyan din natin ng time yung ating mga sarili na makapagpahinga. Lalo na sa panahon ngayon na laging maulan, mas nararamdaman natin yung effects ng climate change. At kaya naman, ingatan po natin ang ating mga sarili, uminom na maraming tubig, huwag pabayaan ang sarili, huwag overwork, ganon. So, ang daming mga issues sa ating paligid, pero mahalaga na i-prioritize pa rin natin ang ating mga sarili, lalo na ang ating puso at pag-iisip. Yun lamang. Yes, ikaw naman, Raisa. Baka may gusto kang idagdag. Maraming salamat, Ate Meryl. Ako naman, nagpapasalamat ako sa ating guest, si Miss Kai, Miss Carla Santos. Maraming salamat po sa sa imbitasyon na samahan kami sa unang live episode ng Kalambag para sa 2024. And we're looking forward para sa mas marami pang mga episode kasama ka para sa taong ito and para sa mga susunod pang mga taon dito sa Kalambag. And ako naman, ang New Year's resolution ko is yun, kasama, kagaya kay Ate Meryl, is time management din para hindi na ako maka-absent pa dito sa Kalambag kasi ang dami kong absent last year, dami kong mga hindi nasamahan ng mga episode and sana mas ma-handle ko ng maayos yung time and magawa ko lahat ng mga dapat kong gawin and magkaroon ako ng time para dito sa Kalambag kasi napapractice talaga dito yung speaking skills mo, kung paano ka makahalubilo and kung paano mo i-handle yung stress kapag bigla kang nawala sa live stream and humina yung network, yung signal mo. So, yun yung sa akin. Maraming salamat ulit kay Miss Kai sa pagsama sa amin dito sa episode ng Kalambag. Ikaw naman, Jomar. Ano kata, Jomar? Mute. Mute. Oo. Narinig ko kanina paano i-manage stress sa masasabi ko lang, thank you so much Inet Philippines headed by Miss Kai sinusuportan pa rin Kalambag. I hope na for the next episode mag-i-get ka rin kasi nga grabe, super kagaling Miss Kai. I hope na maraming mag-post ma-reach ng New Year's resolution for myself is also time management. Kasi nag-i-get dito last year, pero I hope this year and also for the New Year's resolution for the is and also matutulungan ng Kalambag kasi maraming talaga yung mga Ayan, so maraming salamat sa inyo. No, kagaya nyo rin, siguro time management is nagagawa ko naman, no, last year, kaya nga, lagi akong present, hindi lang sa Kalambag Pioneer, maging sa iba pa mga live streams ng Inet Philippines, no? So, aside from that is, kumaga, take also a time to your family, kasi napakalaga ng family, no, na talagang sila yung
priority din natin sila. Kumbaga, make some fun things with your family. No, yun yung hindi ko masyado nagawa last year. Nagagawin ko ngayon 2024, no? So, ayan, muli po, ako po si Aking Pulpog, kasama po si Meryl Ignacio, si Riza Pasino, and also Jomar Claret Catalan. Say hi naman sa inyo. Hi naman sa ating mga viewers. Ayan, of course, ang pinakamagandang si Miss Kai Santos. Hi ka naman sa kanila, Miss Kai. At ito po ang Kalambag. Kalambag! Ayan, see Maraming you po. salamat. See you po.